morning, O Lord. Fill us, Lord, with your Spirit. Fill us, Lord, with your love. Fill us, Lord, with your peace. Fill us, Lord, with your faith, yes, that comes from you. You said in your word in 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 7, sabi ng Diyos dito, "For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For indeed, in this house we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven, inasmuch as we, having put on, will not be found naked. For indeed, while we are in this tent, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed, but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. Now, He who prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a pledge. Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord, for we walk by faith, not by sight." Amen. Sabi sa Tagalog, ang alam natin kapag nasira na ang toldang tinitirahan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito, ang katawan natin. Diba? Maraming nararamdaman. At labis na nananabik sa ating tahanang makalangit, upang kung mabihisan naman tayo nito, ay hindi tayo matagpuang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ng katawang panlangit. Parang patutuo lang ni Ate Minnie kanina, no? Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago, at binigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen? Sabi dito, kaya't laging malakas ang ating loob. Amen? Kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Diyos. Sapagkat, namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen? Kaya Lord, sa umagang ito, salamat. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin. Salamat, Lord, Ikaw ang Diyos. You are the way maker. Ikaw ang gumagawa ng kaparaanan. Lord, meron man dito, Lord, na naguguluhan. Meron man dito, Panginoon, nalilito. Meron man dito, Panginoon, hindi maintindihan ang sarili, ang mga pangyayari sa buhay niya. Meron man dito, Panginoon, na maraming mga panalangin hanggang ngayon hindi pa tinutugon. Lord, sabi mo, you are the promise keeper. Ikaw, O Diyos, Ikaw ang tatawagan namin, Panginoong Jesus, at Ikaw, O Lord, you will fulfill the promises because you said in your word, your promises are yes and amen. Kaya Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo, sa umagang ito,
Salamat sa mensahe mo sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, church. Pwede na po tayong maupo. Salamat po, worship team. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning at isang mapagpalang umaga din na nasa live. Yan. Yung mga ating talagang avid na uma-attend ng Sunday service live. Ngayon, unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa buhay ng ating mga pastor, Pastor Dong, Pastor May, na nasa mission trip pa hanggang ngayon. At dahil pinagkatiwala niya muli sa akin ang pulpito na ito, isang bagay na mapagkakatiwalaan tayo. Amen? At it's really an opportunity, honor, and privilege na makapaglingkod sa Panginoon. Makapagsalita dito sa pamamagitan, vessel of honor. Amen? Gagamitin ng Diyos sa umagang ito. Amen? Kaya ako po si Pastora Che Odal. Ako po ang inyong makakasama ngayon. Amen? Kaya diba kanina, salamat po muna sa lahat ng mga bumati. Yan, panibagong plus one para maglingkod. May kalakasan para mas lalong makapaglingkod, di ba? Malakaran natin ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ako naniniwala, may purpose ang Diyos sa bawat buhay natin na nandito. Amen? Sige nga, taas ang kamay, lahat ng naniniwala na may purpose ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ayan. No matter what age, di ba? Anumang age ang meron kayo, ilang taon ka man, di ba? Habang may buhay, laging may pag-asa. Amen? Di ba? Hindi pa tayo nawawala ng hininga. May hininga pa tayo. Kaya habang may hininga, may pag-asa ka. At huwag kang magmamadali. Di ba? At Timini, huwag kang magmamadali. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa'yo. Ayan, di ba? Sabi dito kanina, nagmamadali tayo. Huwag tayo magmadali. Dahil pag tayo ay natapos na yung purpose, ibig sabihin, yun na yun. Tapos na talaga. End na. Pero ngayon, marami pang buhay ang mabubuo sa pamamagitan mo. Marami ka pang madadala kay Jesus. Amen? Yan, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, marami pa tayong madadala kay Jesus. Yan. Excited ba tayo? Excited tayo magdala pa ng mga kaluluwa kay Jesus. Amen? Talagang salamat sa Diyos. Talagang it's truly grace and mercy. Never stop believing. Yan. Never stop believing. Huwag tayong magsawa, manghinawa na maniwala. Sabihin mo nga, naniwala ka pa ba? Tanungin mo nga yan. Anong sagot yung katabi mo? Sa likod, sa harap? Naniniwala ka pa ba? Ayun! Naniniwala pa tayo. Amen? Amen. Sabi nga dito kanina sa ating binasa, di ba? For we know na itong earthly tent, ito yung ating katawang lupa. Katawang lupa na ito ay pansamantala lang. Di ba? Pansamantala. For we know, di ba? But we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Yan. Di ba? Eternal. Habang buhay. Yun. Eternal. For we know, alam natin na yung katawang lupang natin ito, may expiration. Pero hindi pa ngayon. Diba? Marami pang pinapagawa ang Diyos sa atin. Amen, diba? Because God is the God of a way maker. Diba? A promise keeper. Amen. So, bago po ako magsimula sa aking topic, gusto ko lang pong talagang on the past 2 Sundays, pinagpala po tayo sa dalawang magigiting, di ba? Magigiting na mga manggagawa ng Diyos na tumugon din naman
Di ba mga ganyan, tumutugon talaga. Ibig sabihin, pinapahalagahan nila ang buhay nila. Pinapahalagahan nila ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya tayo, may kanya-kanyang nilagay ang Diyos dyan. Hindi ka lang nakaupo dyan para dyan lang magpapadagdag ng dun sa vacant seat. Kung hindi, meron talagang extraordinary grace na nilagay ang Diyos dyan. Kaya ako talaga, saludo ako, pinagpala ako doon sa dalawang yon. Diba? Sino ba yon? Yan, diba? From beginning to the end, it's all about Jesus. Kaya dahil it's all about Jesus, mula simula hanggang wakas, si Jesus lang. Wag lang wakas. Dapat ma-acknowledge natin mula simula hanggang sa gitna, hanggang wakas, it's all about Jesus. At pag yan, naintindihan natin, it's all about Jesus, dumadaan ka man sa kapighatian, dumadaan ka man sa kawalan, di ba? Yung pangalawa, scarcity ng buhay, pero ang pangako ng Diyos ay abundance, di ba? Kaya, from scarcity to plenty. So talagang habang nagsasalita sila, wow, ang gaganda ng mensahe ng Diyos sa kanilang mga buhay na inihayag sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya talagang ito naman tayo ngayon, never stop believing. At ang never stop believing na yan, kukunin natin yan, galing talaga ng Diyos. Binasa na kanina ni Pastor Walter, Hebrews 11. Diba? Yan, talaga. Kaya pala, habang ako po, pastor, ay nagpe-prepare, kahapon, yun po ang aking kaarawan, special day. Pero talagang kahapon ay, sabi ko, hindi, I will spend more time na sumagap ng mensahe kay Lord. Tapos, nandun na-send ko na kay John Paul, bigla akong in-send. Sabi ko, hindi, wag yan. Sobrang haba. Baguhin ko, wait lang. Give me mga 1 hour. Sigla ko siyang in-send. Kaya yun pala yun. Dahil babasahin mo na. Talagang pakinig lang talaga tayo sa Panginoon. Kaya bigla ko siyang, biglang dumating sa point na, okay, I'll change it. Meron talagang moment na ganyan. Actually, ang ilagay sa akin ay faith in God. Pero sabi ko, it's really, sabi ko, gusto ko, ano ba yung Lord? I'm praying, Monday pa lang. Diba? Ang hirap talaga ng buhay ng pastor. Naiintindihan ko na talaga sila, Pastor Dong. Diba? Kasi sabi niya, hindi niyo ba alam na Monday pa lang, nag-iisip na, ngayon pa lang, nag-iisip na kami ng mensahe para sa Sunday, para sa susunod na araw. Ganun talaga. Hindi talaga siya pwede na Saturday mo lang siya gagawin. Hindi. Alagang ahead of time. Monday, alam ko na 2 weeks ago, ito yung faith in God, pero I'm still praying, Lord. Pero I'm still praying, Lord, ano po yung tama pa? Ano pa yung mas maganda? Tama naman, pero may mas maganda. And one time, nag-worship ako sa Panginoon, Monday yata yun Monday morning. Alam mo, talagang nagrema sa akin yung never stop working. Anong kanta nga yun? Never stop working. Ay, kaya sabi ko, wait lang. Pag ito in-approve ni Pastor Dong, ito na, go. Siyempre, hindi tayo gagalaw pag walang approval. Ay, minessage ko at nag-thumbs up. Yun, kaya never stop believing. Amen? Yan, never stop believing sa umagang ito. Tayo ngayon ay, alam mo, minsan dumadating talaga sa buhay natin, di ba? Gagawin kaya talaga to? Mangyayari ba kaya talaga to? May sino nagtatanong ng ganyan? Di ba? Mangyayari ba kaya talaga to? Parang napaka-imposible naman sa nakikita ko, sa bagay, nakikita ko sa kasalukuyan. Mangyayari kaya talaga to? Di ba? Kaya may salita ng Diyos. Kasi yun ang magpapaalala sa atin, keep on. Just keep on going. Amen? Kaya, punta tayo sa Mark 9, verses 14 to 27. Yan, sa lahat ng mga Bible, pwede po kayong sumabay. Tayo ay magbabasa ngayong umagang ito. Sabi ng Mark 9,
chapter 9 pala, verse 14 to 27. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ang mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita ni Jesus ang mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang inyong pinagtatalunan?" Yan. Verse 17. Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y bumubula ang kanyang bibig." Grabe, no? Grabe yung ano na to. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi ito mapalayas. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya nagkaganyan?" tanong ni Jesus sa ama. "Simula pa po noong maliit siya," tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. "Kung may magagawa ako?" tanong ni Jesus. "Mangyari ang lahat sa sinumang may pananampalataya." Agad namang sumagot ang ama ng bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Amen? At sabi ng verse 26, nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata, kaya sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Napakagandang patutuo. Ay magandang storya. Ito, patutuo to sa salita ng Diyos sa Bible. Maraming mga story sa Bible regarding healing, faith. Pero isa lang ito. So tingnan nyo dito. Grabe yung pangyayari. Ang background kasi nito, di ba, nakikita mong mga followers, may mga disipulo na si Jesus. At yung mga disipulo, talagang ginagaya na nila anong ginagawa ni Jesus. Pero may kulang kasi. Di ba? Hindi nila napalayas. Kaya yung sinasabi nga na si Jesus, kilala ko, ikaw. Di ba? Si Paul, kilala ko, ikaw. Di ba? Hintayin mo ba na tatanungin ka ng demonyo na ganyan? Kilala ko si Jesus, ikaw, sino ka? Ito yung time talagang hirap na hirap sila dahil maraming mga religious spirit na talagang, alam mo yung kino-question nila lagi yung patutuo ni Jesus. Tino-question nila lagi yung ginawa ni Jesus.
Pero pansinin nyo, di ba? Pansinin nyo yung pangyayari. Nung dumating, saka lang naghimala, nung dumating, di ba? Nung bandang dulo, nung makita ni Jesus na dumarami ang mga tao, sinabi niya, doon siya nag-cast out. Maraming witnesses. Para makita ng mga doubtful na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang Diyos ay kayang magpalaya. Amen? Amen. Ang tindi ng ginawa ng demonyo sa buhay ng batang to. Alam niyo po, simula. Sabi, kailan pa? Ang tanong ni Jesus, kailan pa? Simula nung maliit pa siya. Kailan ka pa? Kailan ka pa? Na corner. Kailan ka pa na nakulong dyan sa paniniwala mo? Nung bata ka pa, dito lang ako sa paniniwala na ito. Dahil ito na ang kinalakihan namin, dito na kami at ipapadlak pa, di ba? Yan yung mga narinig ko din yan noon. Dito lang ako. Pero sabi no, kailan pa? Ang tagal nang pinahirapan. Ang tagal nang pinapahirapan ng demonyo ang kaisipan na yan sa buhay natin. Amen? Kailan pa na negative na, pag negative, talagang negative din ang result. Ang tindi ng ginawa, kayang-kaya siya, di ba? At nung lumalaban pa, nung nakita nyo, nung dumating si Jesus, lalo pang nag-execute, na parang, sige nga, parang alam mo yun, sige nga, kaya mo ba? Sige nga, tingnan natin kung magpapatuloy ba to. Sige nga, kung kaya talaga nitong paalisin ako dito sa katawang lupa na ito ng batang ito. Talagang nag-i-execute pa siya, pinagulong-gulong pa niya. Pero si Jesus, talagang purpose-driven. Di ba? Nakita natin dito ang ugali na meron ang Panginoong Jesus. Purpose-driven siya. Keep on believing. Keep on believing. At that time, di ba? At that time, katawang tao si Jesus. This time. Pero si Jesus kasi, hindi siya gumagawa na hindi hindi sinasabi ng Ama. Ibig sabihin, meron siyang guidance. That time, talagang kailan pa, pero talagang ang Panginoon, purpose-driven, na on that day, nakaschedule talaga, ang bata na yun ay gagaling. Amen? Ngayong araw na ito, nakatuon talaga ang Panginoon sa'yo na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Meron talaga. May schedule. Ngayong araw na ito, may pagpihit talaga ang Panginoon sa buhay mo. Ngayong araw na ito, paniniwalaan mo, pipihitin ng Diyos ang buhay mo. Ang mga pangyayari sa buhay mo. Diba? Ang mga pangyayari na noon mo na hirap ka na, bakit ganito na lang lagi ang buhay ko? Bakit parang every year, parang pagdating ng Christmas, di ba? New Year, New Year's resolution, yun lagi natin. Pagdating ng ganun pa rin, walang magbabago. Pero ngayon, may gagawin ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya keep on believing. Maniwala ka. Maniwala tayo. Ito, yung storya na ito, alam mo yung ama dito, talagang yung anak, hirap na hirap din. Yung magulang din na nakikita ang anak, talagang nahihirapan. Tama po ba? Hindi namang magulang na natutuwa pag ang anak ay nahihirapan. Wala naman sigurong ganyan dito. Meron bang ganyan? Wala. Diba? So, mga magulang, pag ang anak nahihirapan, kaya lang minsan talaga kailangan turuan. Kasi minsan, merong talagang pagtulong natin na, lagi kong meron akong isang naalala na nagsabi sa akin, minsan, pag masyadong mabait ka, hindi na siya natututo. O, tama daw. Yun. Di ba? Kaya minsan, kailangan meron kang axe, meron kang tapyasin mo din minsan. Kasi kailangan meron ding realization ang isang bata. So, hirap na hirap. Kaya, di ba, Lord, naniwala ka ba? Isa lang man ang tanong ni Jesus naniwala ka ba? Naniniwala po ako. Nung time na sinabi yon, alam ko, I do believe, matagal nang
pinapanalangin ng magulang na yun ang kanyang anak. Or ang anak talagang gusto niyang makalaya. Matagal na. Pero that day, yan ang araw na kung saan nilagay ng Diyos sa Kanya na paggagalingin kita, palalayain kita. Amen? And this day, ito ang araw na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kalagan na ng Panginoon. Kalagan niya ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya I know, sabi dito, talagang sa buhay natin, minsan, ang dami talaga nating hinaharap. Tama? Madami. Habang nandito ka sa lupa, marami ka talagang haharapin. At kailangan mo siyang harapin. Dahil pag hindi mo haharapin mo pa rin siya sa hinaharap. Diba? Pag hindi mo siya i-face, haharapin mo pa din. Wala kang takas. Amen. Diba? Mawawala man, pero nandyan lang yan. Ang problema, talaga sabi nga ni Pastor Walter, naalala ko, pag wala ng problema, huwag niyong i-expect na mawala ang problema. Dahil nandyan lang talaga yan. Kaya ka nga binigyan yan para mas lalo kang, sabi dito, mag-increase ang pananampalataya mo. Mas lalo kang maniwala na kaya ni Jesus to sa buhay ko. Amen. Kaya ni Jesus to. Kaya hindi nawawala. Pero 'di ba pansinin mo, pag na-solve mo ang isang problema, uy, 'di ba? Ang gandang ang gaan. Pero ibang level naman, lumalaki ng lumalaki. Pero dahil lumalaki, alam mo ba, lumalawak din yung capacity mo. Lumalawak yung capacity mo. Ibig sabihin, something inside of you na i-stretch out. Amen? Na-stretch ka din. Uy, nalagpasan ko na yan. Kaya, bakit na-stretch? Dahil, alam mo, isang araw may lalapit sa'yo. Ganyan din ang problema. Ay, kapatid, alam mo, ganito lang yan. Ganito lang yan. Sabi ni Jesus sa kanyang salita, edi meron ka nang na-share. May madadala ka kay Jesus. Di ba? One win, one soul for Jesus. Kaya mo yan naranasan. Dahil isang araw, patutuo mo yan. Kung paano ka pinalakas, paano ka pinagaling, yan. Di ba? Paano ka pinagpala ng Diyos. Hindi ka pwede na, end of my life na. Hindi. Huwag kang magmadali. Dahil hindi pa tapos si Lord. Magkakasama pa tayo. Hindi pa. Amen. Bubuhayin ng Panginoon yung mga patay na bahagi nandyan sa buhay mo. Yung mga, di ba, nakakatuwa nga si Ninong Bonnie, talagang purpose-driven siya. Lord, naniniwala ako, di ba? Lord, i-restore mo ang kalakasan ko. Amen? I-restore mo. Maniwala tayo. I-restore ng Panginoon. Ibabalik anuman ang ninakaw ng kaaway sa atin. Amen? Believing is called faith. Yan. Diba? Believing is called faith. May nakita ako na quote. Sabi dito, faith is the art of holding onto the things in spite of your changing modes and circumstances. Diba? In spite of your changing modes and circumstances. Faith is the art of holding to the things. Holding to the things. Sabi ng Matthew 9:29, it shall be done to you according to your faith. Amen? It shall be done to you according to your faith. At faith is to have trust or assurance, confidence, conviction, belief, reliance in what God says. Trust God produces actions. So ito. Trust, tiwala, that you are assured. May assurance ka. May assurance ka. Amen? Believing is called faith. Paniniwala, pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya, sabi dito, believing is called faith. Believing when I don't see it. Sige nga.
Maniwala ka kahit di mo nakikita. Naniwala ba kayo? Yung mga bagay na hindi mo pa nakikita ay mapangyari sa buhay mo. Believing is called faith. Dahil sabi ng Hebrews 11:1, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Amen? Now faith is the assurance of the things hoped for, and the conviction of the things not seen. Amen? Not seen. Hindi pa nakikita. Yung laging turo ni Pastor Dong ng substance. Sub meaning under. Under. We are living under the mighty hand of God. Amen? Ikaw ay namumuhay nasa kamay ng Panginoon. Amen? Nakakatuwa yung mga patutuo. Diba? Lalo nung patutuo kanina sa tithes and offering. Diba? Ang sikreto, unahin mo lang talaga. Unahin mo lang talaga. Kasi beyond, hindi mo nga nakikita eh. Ito nakikita mo. Ang nakita mo, ang laki ng bayarin. Diba? Ang nakita mo, yung bill ni Judith. Si Judith, nakita mo. Pero hindi mo ba nakita na pag merong nandun sa unahan nun, na gustong gawin ng Diyos, meron lang siyang inaasahan sa'yo. Yung step of faith mo. Yung pananampalataya mo. Amen? Paniniwala mo. Assurance. Now faith is the assurance. Amen? Assurance of the things hoped for. By faith, di ba? Doon sa Hebrews 11, naintindihan natin, by faith, ang daming ginawa ng Diyos. By faith, by faith, by faith. By faith, Abraham. By faith, Noah. By faith, Jacob. By faith, Isaac. Lagay mo pangalan mo. By faith, Pastor Che. O, di ba? By faith, sundan mo. By faith, Lord, makuklose ko ang deal na ito. Amen? By faith, Lord, makakamtan ko ang breakthrough. By faith, Lord, makakalaya kami sa utang. Diba? Amen. By faith, Lord. By faith. Pero sabi kanina, faith, trust that produces action. Hindi lang pwede faith lang ng faith. Kailangan merong kang paghakbang. May gagawin ka. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, may gagawin tayo. Ayan, may gagawin tayo. Amen? Gagawin tayo dahil ito ay katiyakan sa mangyayari na ating mga inaasahan. Tiyak na tiyak yan. Mangyayari yan. Alam nyo, isang naalala ko lang kanina. Sabi ko, Lord, ano ba yung by faith na ginawa mo sa amin? Sa amin, sa church. Kaninang umaga, sabi ko, Lord, ano yung by faith na ginawa mo sa church namin last year to now na naranasan namin ngayon? Kung maalala ninyo, di ba, last year, talagang ang tindi ng panalangin natin dito, Lord, maabot namin, makilala ka ng mga taga City Hall, maabot namin ang City Hall ng Parañaque dahil pinosisyon mo kami dito, maaabot sila, makakarinig sila tungkol kay Jesus. Di ba? Sino nakakaalala nun? Intindi ng mga panalangin natin dito nun, di ba? By faith, we declare na nandun na tayo. Magkakaroon tayo ng mga Bible study doon. By faith, na tayo'y gagamitin ng Panginoon. At talagang nakita ko, di ba, yung ating kape at pandasal. Di ba? By faith yun. Nagsimula lang naman yun eh. Sa naniwala kami, Lord. At dahil naniwala tayo, inaksyonan natin, di ba? Humakbang tayo, hindi lang naman nananalangin. Kailangan aksyonan, hakbangan. Dahil doon mo makikita, pag humakbang ka, ano ang next step. Amen? Hindi mo makikita ang next na gagawin ng Diyos sa buhay mo pag hindi ka humakbang. Isang bagay na marinig mo ang salita ng Diyos. Lord, desire ko to. Gusto namin to.
Pero yan ba talaga ang kalooban? Di ba? Yan tayo magdedesisyon. The Bible is the final say of our lives. Kung ano sasabihin ni Lord, susunod kami. Ngayon, susunod tayo. Lord, siyempre ang tao, maraming gusto. Yung walang gusto dito. Yung gusto mangyari sa buhay niya. Maraming pinto. Pero ang tanong, yan ba ay kalooban ng Diyos? Kaya napakahalagang saliksikin talaga ang kalooban ng Diyos. Kaya nun, pag yan na, sure ka na yan, ipapanalangin mo na yan. Pag pinalangin mo na yan, hahakbangan mo syempre. Kasi pag hindi natin hakbangan, wala talagang mangyayari. Hanggang doon ka lang. Kaya di ba, nung hinakbangan natin, maraming tumugon na manggagawa. Yan, di ba? Numugon. At dahil hahakbangan pa lalo natin, masaturate pa natin yung mga offices. Yun ang hihintayin natin na mag-manifest. Amen? Mga offices dyan sa paligid natin. By faith, naniwala lang naman tayo. At dahil tumugon tayo, doon natin nakita ano ang kasunod na gagawin. At tumugon ka, may gagawin ka, kaya may trabaho ka. Di ba? May trabaho si Lord sa buhay mo. May ipapagawa si Lord sa buhay mo. Amen? If you believe, sabi niya sa Bible, di ba? If you believe, ilang beses na nilagay ito sa Bible. Numerous times in the Bible that we are told that if only we believe, di ba? If we only believe, then God will fulfill His promise. If we only believe, yun lang naman maniwala ka. Di ba kanina, tinanong pa siya ni Jesus, yung ama, naniwala ka ba? Maniniwala ka? Sabi niya, naniwala po ako. Ako naniniwala. Itong amang ito, mananampalataya talaga to. Kasi hindi lalapit si Jesus sa kanya kung hindi talaga hindi siya narinig yung panalangin niya. Hindi lang siya nung time na yun nanalangin. Maraming beses yun. At dumating lang talaga yung tamang panahon. Amen? Dahil sabi ng Diyos sa kanyang salita, there are seasons in every aspect of our life. Dumating lang talaga ang tamang panahon. Because it starts with believing. And in believing, there is power. Faith, sabi dito, faith sees the invincible. Ang nakikita ng pananampalataya ay yung mga invincible na bagay. But believes the incredible and receives the impossible. Amen? Faith sees the invisible, believes the incredible, and receives the impossible. Tanggapin mo ang imposible. Mga imposibleng bagay sa buhay natin. Nagsisimula lahat sa pananampalataya. Diba? You have faith as a mustard seed. Yung kahit maliit lang na pananampalataya. That it can move mountains. It can move mountains. Amen? Faith is like a light bulb. Ayan, diba? Light bulb. You can turn on when you can't see it. Diba? Pag wala kang makita, diba, bubuksan mo ang ilaw para lumiwanag. Madilim ang buhay mo. Kailangan mo ng paniniwala, pananampalataya kay Jesus. Diba? Madilim ang buhay mo. Naguguluhan ka. Marami kang pinagdadaanan. Kailangan mo ng pananampalataya. Faith is to believe what we do not see. The reward of this faith is to see what we believe. Amen? We believe ano yung di natin nakikita. At ang reward nito ay mahahawakan natin, makikita natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Amen? Amen po ba? Amen. Alam mo, isa sa Bible, character sa Bible na nakita ko na hindi talaga tumigil. Nasa kabila ng mga failures sa buhay. Kabila ng, hindi pa ito, hindi tumigil, ay
na magpatuloy. Keep believing. Never stop believing. I see Isaac. Isa lang yon. Nakita ko kasi doon, nung time na inutusan siya ng Panginoon na magbungkal sa matigang na lupa. Sige nga, magbungkal nga kayo sa tigang na lupa kung hindi sasakit ang mga kamay nyo. Magbungkal sa matigang. Sige nga, pero sumunod siya. Ilang beses yon nagbungkal talaga si Isaac sa matabang lupa, sa tigang na lupa. Madami siyang pinagdaanan. 5 times bago nakuha niya ang matabang lupa. Sa buhay natin, minsan kasi nagmamadali tayo. Gusto mo kasi agad, nanalangin ka ngayon, bukas, sagutin ka na ni Lord. Diba? Hindi mo alam na from beginning to the end, it's all about Jesus. Merong gitna. May gap na namamagitan. At yung gap na yan yung tatrabahuin mo talaga. Yan yung paniniwala mo. Meron ka talagang action dyan. Meron talagang testing dyan. Meron talagang pagsubok dyan sa gap na yan. Kaya di ba, kung nagsimula ka, naniwala kay Jesus, tingnan natin kung hanggang huli, maniniwala ka pa din. Mararanasan mo. Pag ikaw naniwala, yun mo mararanasan ngayon ang plenty. Kasaganaan. Amen? Kasaganaan. Ilang beses si Isaac nagbungkal. Ang daming mga kino-question pa siya, inaaway pa siya, ang dami. Pumipat siya, may nainggit, nakita na, nainggit, ginaya siya. Yun. Tapos hanggang sa dumating talaga, pang-5, doon, nakita niya ang matabang lupa. Minsan sa buhay natin, susubukin talaga tayo ng Diyos hanggang saan ang paniniwala mo. Sige nga, naniwala ba to kahit na ito ang gagawin ko sa Kanya? Kaganda nung sinabi ni Pastor Walter kanina tungkol sa buhay ni Job. Diba, alam natin ang pangyayari sa kanyang buhay. Talagang dumating na kahit nung asawa niya, hindi mo ba isusumpa yung Diyos na tinatawagan mo? Oo, hindi mo ba tatalikuran? Pero ano sabi ni Diyos? Ng Job, mas mahal niya ang Diyos. Naniwala ako na malagpasan ko ito. Yun lang, maniwala tayo. Lalagpasan natin. Ano man ang pinagdadaanan mo. Matigang, maaring tigang. Walang tubig, di ba? Ang ng tigang na lupa, walang tubig. Talagang matigas. Pero hindi siya sumuko. Dahil may pangako ang Diyos. Amen? May pangako ang Diyos sa buhay mo. Amen? May pangako ang Diyos sa buhay mo. Alam mo sa akin talagang sabi ko, ito pa talaga ang topic na napapunta sa akin. Talagang alam ng Panginoon kung paano mo siya. Kailangan kasi mabuhay siya sa'yo. Kailangan buhay siya na nakikita sa buhay mo na ito ay buhay sa'yo, ang salita na ito. Amen? Never stop believing. Ako sa buhay ko, hindi talaga. Nung makilala ko ang Panginoong Jesus, dahil doon ko talaga nasumpungan. Doon ko talaga nasumpungan yung kapayapaan. Doon ko talaga nasumpungan yung pag-ibig. Alam mo yung marami kang hinahanap na uhaw ka, wala kang, kahit anong gagawin mo, hindi mo talaga siya, hindi ma-feel in. Kulang talaga. Kaya nung nakilala ko talaga, nasumpungan ko si Jesus sa buhay ko, talagang din ko na, niyakap ko na talaga ang Panginoon. Kasi ako talaga bunga ng paniniwala talaga na what you believe, yung paniniwala na nakagisnan, doon talaga. Na kahit anong invite sa akin noon, ay hindi, tinatakasan ko pa. Sa office, nakakilala kasi ako kay Jesus sa opisina, ginamit yung boss ko. Pero hindi immediate yun. Di ba? Mag-invite ka ngayon. Tapos, hindi pupunta. Huwag kang tumigil na hindi siya pupunta. Kailangan makulit ka pa din. Uy, sige sa Sunday ha. Sige sa Sunday, may ano na naman yan. May reason na naman siya, di ba? Sige sa susunod na Sunday. Marami pa namang Sunday eh. Di ba? Hanggang sa mahiya na lang yan. Ay, tutugon na nga ako. Sige nga, ano ba kasi yung ini-invite? Ganun ka kulit.
Ganun kakulit tayo. Maalala nyo yung naghahanap ng judge, ayaw na siyang harapin. Hindi kumakatok talaga ako dito. Talagang naniniwala ako. Ako'y may pananampalataya. Naniniwala ako. Kaya yun talaga, naniwala yung boss ko sa akin. At dahil naniwala siya, ako isang araw, matagal din. Kasi talagang ako yung product ng occasional na nagsisimba. Pupunta lang sa church pag may occasion. Birthday, anniversary, di ba? Siguro wala namang ganyan dito, no? Yon. Pero nung time na talagang season mo na, katagpuin ka na ng Diyos. Nako, nung dumating naman yon at tumugon ako, na in love talaga sa Panginoon. At dahil na in love sa Panginoon, kaya kahit yung trabaho ko na nasa secular, iniwan ko talaga. Dahil sabi na ng Diyos sa akin, hindi na pwede na you can serve two masters at the same time. Nakakahiya na kasi nasa office tapos ang isipan mo maglilingkod, 'di ba? Ginagawa ko noon minsan, nito na nagfa-follow up. Nakakahiya. Sabi ko, Lord, hindi na ito fair. Kaya much better na talagang ibigay mo na yung the best para sa iyo. Seek first his kingdom. Inuna ko ang Diyos. At true enough, talagang yun nangyari. Nakapag full-time hanggang sa hindi ko rin in-expect. Ngayon pala, may calling talaga ang Panginoon na maging pastor. Amen? Kaya talagang believing is equals to great power. May kapangyarihan. Lahat ng pinaniniwalaan mo. Kaya kung ako sa'yo, maniwala ka sa tama. At ito yon, paniwalaan mo ang gagawin ni Jesus sa buhay mo. Amen? Believing a great power. Sabi ng Ephesians 1:17 to 19. I keep asking, ayun, Tagalog. Dinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo na ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon. Sabi dito, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya sa kanyang mga banal. Amen? Ibig sabihin, napakasagana talaga ang design ng Diyos sa buhay mo. Pero ang tanong ko, bakit di ko siya nakikita ngayon? Maaring this time, ito yung turn, i-tune in ka ng Diyos. Itama mo ang buhay mo. Amen? Ilapit mo ang buhay mo sa Diyos. Kasi para malakaran mo, makita mo, hindi pa magiging huli ang lahat, mahawakan mo ang kasaganaan na yan. Yung plenty na yan. Amen? Yung sagana na yan. Mahawakan mo. Huwag kang mainip. Sabihin mo. Huwag kang mainip. Maniwala ka lang. Huwag kang mainip. Maniwala ka. Alam mo ba? Dahil ang resulta niyan, pag di ka nainip, sabi na Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we asked or imagine, according to His power that is worked within us. Amen? Now to Him who is able to do, to Him who is able. Talagang able. Meron talaga. Meron talagang breakthrough. Hindi lang talaga minsan kasi nahaharangan ng mga kagustuhan natin. Kaya pag tayo kinokorek, magpakorek tayo. Alam mo ba, sa correction, doon tayo natututo?
Kami, pag hindi kami nagpa-correct, hindi talaga kami makakatayo dito. Maniwala kayo. Hindi talaga. Hindi ganun kadali. Kaya pag may correction, okay. Minsan, masakit. May correction bang masarap? Maganda? Wala, di ba? Masakit. Kasi may pride dyan eh. Talaga pag kinukurik ka, uy, bakit ako sinasabihan ni ganito, ng ganyan? Di ba? Bakit ako ganyan? Hindi pa niya alam. O di ba, nagre-react ka kaagad. Nagre-react ka kaagad. But, if you learn to humble yourselves in the mighty hand of God, maiintindihan mo ngayon, bakit ka kinukorek. Pakumbaba ka lang. Dito sa church, makikita natin mga naglilingkod dito, di ba? Hindi naman basta-basta. Mga professionals. Pero pagdating sa church, walang professionals. Lahat tayo dito ay pantay-pantay. Sinong kinakilala natin dito? Si Jesus. Lahat tayo lalapit kay Jesus. At the end of our life, hindi tatanungin ni Jesus anong natapos mo. Pero syempre, hindi ko sinabing huwag kayo mag-aral. Babalansehin natin, lagot tayo dyan. Ay, sabi pala na hindi naman pala requirements yon. Hindi yon, ha? Mapapamali tayo dyan. Meaning, kailangan natin na nandun pa rin tayo. Humakbang pa rin tayo doon sa kaparaanan ng mundo. Yun nga lang, merong tuning, merong lalakaran na kasama mo si Kristo. Amen? Kaya mas lalong maranasan mo itong now to Him, di ba? Who is able to work more abundantly. Now to Him. Di ba? Mas maganda, may Kristo ka na, may pinag-aralan ka pa. Di ba? May Kristo ka na, may pinag-aralan ka pa. Kaya magtapos ka talaga. Huwag ka talagang, nako, di ba? Actually, alam niyo po, mga kabataan, yan talaga ang goal ko. Yan talaga mahalaga eh. Pag may goal ka sa buhay, ano ba ang pangarap mo? Di ba? Madalas tinatanong yan. Ano ba ang pangarap mo? Ang pangarap ko talaga noon, sabi ko, ang pangarap ko na makapagtapos talaga ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Kasi sa aming magkakapatid, talagang hindi madali. Pangbunso kasi ako. Salamat sa Diyos, yung isa kong ate nandito na. Talagang, now to Him who is able to do. Diba? Talagang bunga ng pananalangin, pananampalataya. Kasi nakita ko sa mga kapatid ko na yung kapasidad kasi ng magulang namin, hindi ganon na pwedeng pag-aralin lahat. Gustong mag-aral pero hindi kaya. Kaya kailangan nilang magtrabaho. Pagtrabahuan nila, mag-ipon para makapag-aral. Pero dahil nag-enjoy na sa trabaho, nawala na yung passion para mag-aral. Kaya yun yung nangyari. Nakita ko kasi yun. Kaya sabi ko, ako, ang gusto ko, matapos ko talaga, makapagtapos lang ako. Yun, may goal. Kaya kahit anong temptation sa paligid, pag may goal ka, talagang purpose-driven ka, noon pa lang talaga, na-develop na sa akin yung pagiging purpose-driven na yan. Kaya talagang, now to Him who is able to do, sa Diyos na makakagawa. Kaya, di ba, may pinag-aralan ka na, higit sa lahat, may Kristo ka. Yun ang the best sa lahat. Amen? Dahil yun sa salita ng Diyos. Dahil may salita ng Diyos tayo na binabasa, may Jesus tayo na pinaniniwalaan. Amen? Talagang, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating mga buhay. Mahalaga talaga. Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Alam mo, ito yung katotohanan tungkol sa ating mga pananampalataya. Ang salita ay kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Diba? Paano mo makikilala si Jesus? Through His Word. Dito niya inihahayag ang kanyang sarili. Sa salita ng Diyos. At dahil may salita ng Diyos ka, makikita mo rin si Jesus, diyan, kaya mo nga yung katabi mo, kung may ugaling langit, nakaakit-akit yan. Nakangiti ba o nakasimangot? Pag nakasimangot, pangitiin mo yan. Yan, pangitiin mo talaga yan. Yan, laging to Him. Ugaling langit, to Him who is able to do immeasurably,
More than all we asked or imagine. More than that we can imagine. Beyond sa iniisip mo. Beyond. Tagos doon sa dingding na yan. Ito lang kasi nakikita mo. Ito lang portion na to. Pero ang Diyos may nakahanda doon sa kabila. Kaya kailangan basagin mo yan para makita mo yon. Basagin mo yung ugali mo na yan, di ba? Ugali mo na yan na pangit na hindi ka akit-akit. Basagin mo yan para makita mo ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. At pag nakita mo yan, huwag ka lang tumingin. Huwag ka lang natingnan mo lang. Kailangan hakbangan mo na. Bilisan mo lalo. Hindi lang bilis. Hindi lang lakad. Takbuhin mo na. Di ba? Takbuhin mo na. At sabi niya sa 2 Timothy, di ba? Sabi niyo, ang salita ng Diyos ay, sabi doon, siya dito nagpapakilala ang Panginoon. Sabi ng 2 Timothy 3:15 to 17, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, na ang kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, yan, dito may discipline, sasawayin ang mga kamalian natin, at pagtutuwid sa mga likong gawain. Amen? Mga likong gawain, itatama ng salita ng Diyos. Amen? At pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sino ang handa sa mga mabubuting gawain? Yan. At ito ay hindi nagkamali. Ang salita ng Diyos ay never na nagkamali. Dahil sabi ng 1 Thessalonians 2:13, kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. Amen? Hindi niyo ito pinaniniwalaan na salita ng tao. Pinaniniwalaan natin na ito'y salita ng Diyos na bumubuhay sa ating mga pananampalataya. Amen? At dahil dyan, hindi nagkamali ang Diyos. At ito ay banal, makapangyarihang gabay sa ating pananampalataya. Amen? Makapangyarihang gabay, paniniwala at pamamaraang pamumuhay. Dahil sabi ng 2 Peter 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible because one who comes must believe that He who exists and that He rewards to those earnestly seek Him. Amen? Without faith, you cannot please God. Alam nyo, isang word ng habang kami mag-asawa, nagninilay, meron siyang sinabi sa akin tayo nga, hindi binitawan ng Diyos. Bibitawan mo yun. Ikaw nga, hindi binitawan ng Diyos. Di ba may naniwala sa'yo? Ginamit ng Panginoon. Naring katabi mo. Hindi binitawan yan ng Diyos. Kulit ng kulit. Invite ng invite sa church nila. Ibig sabihin, hindi binitawan ng Diyos. Tayo nga hindi binitawan ng Diyos. Bibitawan mo ba? Alam mo, dito ko nakita, never stop believing. Maaring, hindi mo pa nakita yung inaasahan mo ngayon. But sabi ng Diyos, never stop believing.
Dahil may season ang Diyos. Even if you don't see it, just believe. Ako ay product ng isa sa mga naniniwala. Product ng mga naniniwala. Unang naniwala sa akin, yung ginamit ng Diyos. Boss ko. Pangalawang naniwala sa akin. Kasi yun dahil doon nakakilala ako. Pangalawang naniwala sa kakayanan na meron ako na hindi ko nakikita. Kasi ako talaga ang isang bata noon na mahiyain. Alam ng kapatid ko yan. Madaldal pa yan sa akin Ako talaga tahimik. Pag ako pinaupo mo, upo lang talaga ako. Tahimik. Pangalawang naniwala sa akin yung ating mga pastor. Nung time na nagpo-full time na ako. Kaya ko ba talaga? Tapos, nung time na isang conference, nagtanim sila na sa akin. Hindi ko maintindihan noon. Alam mo, pastora, alam mo, Che ba noon? Isa ka kasing matabang lupa. Hindi ko talaga makikita noon. Sa anong katabang lupa ko? Ha? Taba. Lupa po. Spirito. Hindi lang, as you go on, lakad lang, tuloy. Go forward. Aniwala na kaya mong gawin. Ako, pag ako lang, hindi ko talaga, pag titingnan ko talaga sarili ko, hindi ko talaga siya kaya. Pero may Diyos na kayang gawin. At dito ko nakita na pag nag-in-love ka kay Jesus, may takot ka sa Panginoon. Pag may takot ka talagang gumawa ng mali. Siyempre, pag takot kang mali ang gagawin mo, tama ang kapalit dun. Itatama talaga. At dahil pina-align ko ang buhay ko, ang dami ko palang na-discover, kaya ko pala to. Meron lang talagang kailangan mag-cultivate. Una, ang tingin ko, dry. Diba? Matigang. Pero, along that, nakita na, lumalambot. Tumataba yung lupa. Nabubungkal na. Bakit? May kinalaman yun, ikaw. Kung paano ka magpabasag. Paano ka kinukorek. Pag kinorek ka, let it go. Alam mo ba, may binabasag dyan. Pag binabasag yan, alam mo ba, magulat ka isang araw, lumalabas na yung mga grasya na meron ang Diyos na set before us, behind. Dito ko nakita, mas lalong, dahil may tinanim ang Diyos, kaya sabi ko sa product ng naniniwala. Dahil may naniwala sa akin, kailangan ko ngayon maniwala. Yung kahit na, yung nakita ko, paano kaya magbago to? Pero sabi ng asawa ko, paniwalaan mo isang araw. Lalo kong nakita, nung time na nag-asawa na ako. Nung una, talagang, syempre yung pero dahil may salita ng Diyos, bakit kami pinagtagpo? Late na nga. Pero dahil yun nga ang season ng Diyos na nilagay. Hindi naman na late. Tumama lang dun sa timing. Dahil may itinanim ang Diyos sa akin, may itinanim sa Kanya. Nung nag-abot kami, yun yung sinasabing power of togetherness. Dahil yung weakness niya, strength ko. Yung weakness ko, may strength niya. Nung nagkaisa kami, at lalong pareho kaming dumulog sa Diyos, minsan natatakot kami dahil bakit ang bilis ng mga pangyayari sa buhay namin. And just span of 3 years, naniwala lang naman kami, sumunod kami. May isang pastor beforehand, bago kami talagang nag-commit na mag-asawa. Maniwala ka, may naniwala sa amin. Yang trabaho mo na yan, pag kayo na mag-asawa, join together ni Pastor Che,
iiwanan mo yan. Dahil you are the head and not the tail. Hindi ko malimutan yun, yung pastor na yun nagsabi sa akin. Nagsabi sa aming dalawa. Yun lang talaga eh, you need to step faith. At dahil naniwala kami pareho, we started talagang kung ano yung meron kami. Kung ano ang nasa kamay mo, sisimulan mo. Diba? Sabi ni Ninang Sally nung Moses, kung ano, what is in your hand, use it. Kung anong meron ka, gamitin mo. Kung anong meron kami, gamitin namin. Ang puso namin talaga ay magbuo ng buhay. Mag-build, maging katimbang ng ating mga pastor. Mabuo ang ating training center. Kaya kailangan talaga merong gagawin. Kasi pag wala kang gagawin, hihintayin mo lang. Hindi naman siguro, yun yung faith without action is dead. So habang kami, as long our journey, dito, sa Parañaque, na-witness nyo naman, every time, talagang, grabe yung honoring namin sa ating mga pastor. Kasi, na-excite ako minsan pag uupuan kami, lalo na Pastor Dong, Pastor May. Minsan lang na makasama nyo sila. Take it opportunity. Kasi ang dami nilang sasabihin sa'yo. Halo yun. May correction, di ba? Halo yun. Lahat, hindi ba? Kinukorek kami lagi. Na more tindi ng correction. Pero hindi namin siya tinitake as negative. Tinitake namin siya as positive. Dahil kinokorek at nagpapakorek kami, may nakita kami nabubuksan na opportunities. At dito ko nakita na exercise yung kung gaano kabilis na mag-lay down ang Diyos sa buhay ng ating mga pastor at hinakbangan din nila, kabilis din. Ganon din nakita yung resulta. Nag-lay down lang naman ang aming mga pastor sa amin. Nagulat na lang siya isang araw. Nag-lay down lang siya ng... Kasi nagsimula kami sa aming may pinigay ang Diyos sa amin na 2 unit. Yung isa, tinirhan namin, condo unit. Yung isa, ginawa naming paupahan. So, dun ang pinagsimulan namin. Sisimula kami dun, wala pa yung aircon. Pinapatulog namin doon, mga lingkod ng Diyos na dumadating. No, ang aircon namin doon, 0.5 horsepower in 21 square meters. Imagine, gaano kainit. May aircon pero 29. Tapos, umalis kami doon, mumipat kami doon, dala-dala ng namin sa damit namin. Wala kaming dalang gamit. Tapos, nung time na yun, talagang doon lang. Nung dumating yung time, talagang dumating ang time na talagang iwanan talaga niya ang trabaho at wala siyang choice. Yung nakuha niya, in-invest namin ng fully doon sa kabilang unit. Inayos namin at inayos. Hanggang sa nung inayos namin, tingnan mo ha, pag inayos mo, meron palang padating na client. Pero pag hindi mo hinanda, anong client ang dadating? Inayos namin. Doon kami nagsimula hanggang sa nag-grow yung staycations namin. Naging 1, naging 2, naging 3. Umabot yata kami ng 40, pero kinat down na namin this time yung iba. Nag-focus na lang kami dito sa Parañaque dahil may bago na ginawa ang Diyos. Isang araw, kasama namin si Pastor May, pinagdadrive ko lang pupunta sa Quezon City. Meron siyang nilay down, ang dami. Dami niya sinabi. Habang siya nagsasalita, yung spirit namin mag-asawa, nabubuhay, hindi namin alam, nung kami na magkasama, iisa ang sinasabi namin, simulan na natin. Why not ganito? Why not ganito? Alam mo sinasabi ni Pastor May. Malay niya, di ba? Ito naman talaga ginagawa namin. Bigla ko na-imagine, oo nga naman, no? Ginagawa na natin. Bakit hindi natin isegregate na ganito, ganyan? Kaya na-put up namin yung laundry business. Dahil, di ba, sa staycations, nandyan na ang cleaning. Ginagawa na namin siya, hindi namin nakita na pwede pala siyang isang source na negosyo.
Kaya na-put up yun. Kaya nagulat si Pastor May, kabilis may flyers na kaagad kayo. Wala kaming shop. Naglalaba kami sa kondo. Pero ang Diyos, matalino talaga, magaling. Binigyan niya kami, may dumating na katimbang. Kasi alam ng Diyos, di namin kaya eh. Ang ginawa ko, dumating yung katimbang, binilhan ko ng washing na manual. Di, maglaba ka doon sa inyo, maglaba din ako sa amin. O diba? Isang kami kukuha ng client. Alam niyo ba? Dahil itong asawa ko, friendly. Lahat ng guard sa lobby, kaibigan, doon kami nagsimula. Nag-flyering, naglagay kami ng flyer doon sa lobby. Tapos yung guard, ito po, nandito sila. Yung guard, siya naman naglalagay sa mga mailbox. Tapos, pag may bumaba na magpapalaundry, sabi ng, uy, dito kayo, tawagan nyo to. Dito kayo, tawagan nyo to. Saan bang shop nyo? Ay, dyan lang sa may, Open Asia. Wala kayo. Dito kayo. Alam mo, ang galing din talaga ni Lord. Meron din naman talaga. Sa isang linggo, siguro makakalima kami. Ganun. Or 10. Malalagay na yung 10. Mga siguro, 3 months or 2 months namin ginagawa na ganun. Tapos, isa na naman. Nakausap ko na naman si Pastor May. Bakit di ka kumuha ng pwesto? Lord. Ba't di ka kumuha ng pwesto? Mahal po eh. Yung pananampalataya mo. Bigla kaming sit down. Tingnan natin. Sabi namin, oo nga no. Kasi kung naka-center ka, pupuntahan ka na. Hindi na ikaw ngayon ang maghahanap. Kaya talagang, yun ang ginawa namin. Sumunod lang talaga. Pagsunod namin, paghakbang namin, doon talaga namin nakita. Yung isang linggo, isang buwan namin na client, nakukuha na lang namin ng isang araw. At sila na yung pumupunta. Sabi namin, Lord, minsan nakakatakot kasi ang bilis ng mga movement. Pero dito namin nakita, na pag mabilis ka, kumapture. At dahil kinapture mo siya in your spirit, nilakaran mo siya kaagad, dito mo makita yung kasunod na hakbang gagawin ng Diyos. Amen? At this time, meron na namang panibago, kaya talaga. Panibagong gagawin. Meron na naman nilay down si Pastor May sa amin. Bakit di ka kukuha ng bahay para doon kayo magsampay? Hindi nyo naman po, alam mo po, dito ko na-exercise. Hindi ko sinasabi to na kinukwento ko lang kasi dito namin na-exercise yung obedience. Pag sumunod ka, hindi ka mapapahamak talaga. Abundant ang resulta. Di ka mo ng bahay. Sabi ko, sige, saka na lang. Alam mo yung saka na lang namin, alam mo yung Spirit, Holy Spirit talaga. Hindi ako pinapatulog, di kami pinapatulog. Kailangan na natin bumaba dito sa kondo. Kasi pag di tayo bumaba dito, hindi natin makikita ang kasunod na gagawin ng Diyos. Kailangan na talaga. Kaya yung mga last 2 weeks, naghahanap talaga kami. Kung saan-saan kami naghahanap. Isang araw, mayroon lang pala dyan sa malapit ng ganda ng kalooban ng Diyos nilagay sa Kanya. Talagang sumunod. Dito, yung pagsunod na, alam mo yun, hakbang lang talaga. Yun ang sikreto sa lahat. At dito namin nakita, nung this week naman, sabi ko, finorward ko na kay Pastor May. Ha? Nakuha mo na? Opo. Susunod. Opo, Pastora. Talagang, alam mo yun, kaya kahapon, during my birthday, salamat po sa mga nagpunta, nagpray namin yung bahay. At hindi yun, upahan po namin, inupahan namin. Pero, dahil tapos, yung unit namin, may mag-o-occupy na. Kaya let it, magtrabaho siya sa sarili niya. We will work hand on hand. At alam namin, may next step by faith, another faith.
Kaya, ba't ko siya sinasabi? Minsan, nagra-rationalize kasi tayo ng pagsunod. Tanggalin natin yan. Focus onto Him. His Word. At dito namin nakita, dumating ba sa buhay namin na nag-isip kami na, yes, dumating na, ayaw na namin, sakit sa pagod. At ayaw namin sa lahat, yung magiging kakompetensya, ang paglilingkod. Balakid. Yes, nag-question din kami. Pero alam mo, nakita namin yung mga buhay na walang trabaho, nabibigyan ng trabaho. Hindi na nabigyan ng trabaho, nabubuo pa sila. Doon lalo kami na nagpapatayo sa amin. Na lalo tayong magpatuloy. Keep believing. Never stop believing. Dahil may mga buhay na nabubuo. Bakit binuo ka upang magbuo ng buhay ng iba? Because we are builders. We are faith builders. Pananampalataya. Kaya ngayon, nandun na kami sa nahakbangan namin. At dahil naghakbangan namin, we are waiting for the next. Amen? We are waiting. Nung nakita namin yung mga naging katimbang namin, nil pinadala ng Diyos, nakita ko yun na sa kabila ng kapaguran, nakangiti pa rin. Sige nga, titigil ka ba? Tapos nabubuo sila. Titigil ka ba? Alam ko, hindi lang sila, marami pa. Alam mo, ang ganda ng panalangin ni Pastor Ramey sa amin. Nung birthday ko, Nak, maraming buhay ang mabubuo sa pamamagitan ninyong mag-asawa. Build lives more. Gagamitin pa kayo. Kaya yun talaga yun eh. Yung makita mo, at yung mga imposibleng bagay, na nararanasan ko siya ngayon. Kaya alam ko, yung prophecy, simula pa lang yan. Dahil diba, isa man sa sambahayan mo ang makakilala kay Jesus, ang kaligtasan ay susunod na sa buong sambahayan. Kaya ako nagagalak dahil nag-create ng panibagong patotoo ang Diyos sa buhay ko. May ginagawa ang Diyos. Amen? Kung may ginagawa ang Diyos sa akin, may ginagawa ang Diyos sa inyo, may gagawin pa ang Diyos sa inyo. Naniwala ba tayo? You are a builder. You are a builder. Magbubuo tayo ng buhay. Binuo ka na ng Diyos. Huwag ka lang hanggang dyan. Magpabuo ka at bubuo ka ng buhay ng iba. Amen? Kaya tayo tumayo. Lahat na gustong magbuo ng buhay, ayaw tumigil, patuloy na naniniwala, patuloy na mag-abot ng buhay sa mga oras na ito. Ito ang panahon na lumapit tayo sa Diyos. Those who wants to build lives this morning, just go in front. We'll pray for you. Gustong mag-abot ng buhay, may pinapanalangin ka, di pa siya, we will lay down to God this morning. Free to come to the altar. Those who wants to build lives, Lord, salamat. Those who wants to express their faith in God this morning, yung paniniwala, pananampalataya, never stop believing to Him. Just go in front. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, you are our way maker. You are a miracle worker sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Lord, salamat sa mga anak mo na tutugon sa'yo. Salamat, O Diyos, kung ikaw ay may sakit at karamdaman, nais mong gumaling. Gaya na ginawa ng Panginoong Yesus, maniwala ka lang. At ikaw ay gagaling, just go in front. Paniwalaan natin na may himala ang Diyos sa buhay mo. He is a way maker. He is a miracle worker. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh God. Those who wants to renew their faith to God this morning, just free to come in front. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sambahin natin si Jesus sa umagang ito. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa mga nakasama namin sa live, sa FB Live, sa Zoom, sa mga oras na ito, narinig ang mensahe mo. Alam namin, O Diyos, may gagawin ka sa kanilang buhay. Panginoon, katagpuin mo sila, Panginoon. Lord, let there be peace upon them. Let there be love upon them. Maranasan din nila ang himala mo sa kanilang buhay. Lord, salamat, salamat. Nakasama namin sila sa umagang ito. Let there be healing upon healing on them, O God. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang mga FB Live viewers namin, O God. Katagpuin mo sila, matanggap din nila ang portion nila. Salamat, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen, Amen. Yes, Lord, sabayin natin si Jesus. At sa lahat ng mga nasa likod, find a prayer partner o go to your family